Eh, sabi po ni ano, Greco Bellica, bakit sobrang ginugulo ang Senate presidency ni Alan Peter Cayetano? Dahil nilalabas niyang mga ulo. Father Flaby, ibang ulo po 'to, Dahil nilalabas niyang ulo at tunay sa istorya sa flood control scam. Ayun, ayun naman pala. Tama po 'yun. Ay, dito po ako nagtataka, 'no, nagtataka po tayo dito sa sinasabi nito. Eto, pahiya po sila rito, eh. Sabi po ni Auntie Claire, tinanong siya 'no, bakit hindi pa rin, si ano pala nagtatanong, si Laila de Lima. Nagtataka raw si Laila de Lima, bakit hindi pa bumabalik o ayaw pang gumawa ng hakbang si BBM para bumalik tayo sa ICC. Eh, tukmol pala kayo. Bakit naman mag-aano si ano, bakit naman babalik si BBM sa ICC? Eh, didemanda niyo lang. 'Di ba? Yun nga yung gimmick niya kay Duterte, na-eliminate niya si Duterte, dahil sa ICC. Tapos ngayon babalik siya sa ICC, ano siya, 'di ba? Siya nga yung may kagagawan kung bakit naroon si Tatay Digong sa ICC tapos ngayon babalik siya sa ICC. Utot niyo, sabi ni BBM sa mga dilawan. Alam niyo na yung gimmick niyo, inuuna niyo lang si VP Sara. Sa totoo lang yan, kayo tuwan-tuwa kayong mga loyalista, 'di ba? Mahina rin talaga kayo, eh. Alam na alam niyo na yung galawan ng mga dilawan, eh. Akala niyo ba ano yan sa inyo, sampalataya sa inyo yan? Inuugag lang kayo niyan. Tuwan-tuwa pa kayo, si Leni pa ang ano niyo, gusto niyong presidente para matalo lang si Sara, 'di ba? O dun po sa mga nagyayabang agad na bagong abogado ng prosecution. Yan po, hindi po namin iniintindihan yang impeachment dahil wala naman kayong ebidensya, eh. Ang mga testigo niyo si Madriaga at si Trillanes. Ganito lang po yan, hindi ko po alam kung gaano kayo kagagaling. Pero ito lang po ang masasabi ko, kahit na anong benta ninyo sa produkto, kung kahit gaano kayo kagaling na ahente, kung ang ibinebenta ninyong produkto ay bulok, hindi po rin po mabebenta yan. May maluloko kayo pero hindi nyo kayang lokohin ang lahat. Yung Senado baka magkaroon ng 16, 13 nga hindi sila hirap na hirap sila sa 13. Bakit hirap na hirap si Win Gatchalian na makakuha ng 13? Dahil sa takot nitong mga senador, masisiro sila sa Mindanao at sa Visayas pag tinuloy niya yan. Zero sila sa boto ron, hindi sila makakabante. Kinakailangan nila ng Visayas at Mindanao at NCR para manalo sila sa eleksyon sa pagiging senador. Hindi po ako pabor diyan sa people power na yan. Kasi naisip na po ni VP Sara yan, eh. Kaya may nagtatanong sa kanya reporter ng people power, dahil nga gusto ng mga yan na si VP Sara magsalita pabor sa people power. Once na nagsalita si VP Sara na pabor siya sa people power, katakot-takot na kaso na naman yan. Hindi iniisip yan ng mga ano, eh, yung mga gigil na naiinip na mapalitan 'tong gobyerno na 'to. Gusto nila si VP Sara na yung manguna sa kanila. Ano mangunguna si VP Sara? Sangkatutak na nga kinaso, imbento pa lang, eh. Ang hirap ng lusutan, eh. Hmm. Tapos eto ngayon, magsasalita pa si VP Sara na
Eh, di parang binigyan mo lang ng bala yung mga kalaban niya, 'di ba? Kahit si VP Sara na mismo nagbigay ng bala sa mga kalaban niya. Una nila yan, una, mapababa yung bilang ng, mga senador. Ikalawa, gipitin ng mga senador para bumoto laban kay VP Sara. Lahat kayang gawin. Baka akala niyo kaya ba nilang gawin 'yan, Badong? Opo, kaya nilang gawin 'yan lahat. Okay, okay na po tayo riyan. Eto po, may consistent po itong si Llamas. Lahat po ng sinasabi ni Robin Padilla, buhat po ng sabihan siya ni Robin na pangit. Pinapatulan. Sabi po ni ni Robin Padilla, kahit alam ko, hindi ko sasabihin sa'yo. 'Di ba? Yan yung sinabi ni Robin tungkol po sa kung alam niya ba yung, saan makikita si Senator Bato. Eto naman po ang pahayag ng sinabihan na pangit at hindi na makalimot si Ronald Llamas. Sabi niya, consistent daw si Robin Padilla sa galawang sindikato. Ikaw naman, Llamas, consistent ka din sa galawang tsismoso. Oh, eto po, nako, napakarami pong nagre-react. Kasi po, nagbigay po si Pangulong Marcos ng 100 million pesos para sa earthquake victims. Malaking pera po 'yun kung tutuusin, 'no? Pero meron po nag-post na 100 million lang binigay mo kay Leni para lang sa kanyang, Jesse Robredo Coliseum, 500 million. Repair lang 'yun, repair. So ano po ang pinahiwatig niyan? Ako, ang basa ko diyan 'pag ganyan po, mas malaki ng 5 beses yung binigay dun sa isang politiko para sa proyekto niya na i-repair yung, Coliseum na ipinangalan sa kanyang asawa. Simple lang po sa akin 'yan. 5 beses na mas importante kay BBM ang isang politiko. Isa lang politiko 'yan si Leni Robredo, eh. 5 beses na mas importante si Leni Robredo kaysa sa mamamayan ng Sarangani at Jensan. Kasi 100 million lang, eh. Kay Leni Robredo, 500 million. Yan po ang tinatawag nating prioritization. Mas prioriting bigyan ng pera ni BBM, ang, isang politiko kaysa sa ilan libong apektado ng lindol. Okay. Sabi naman po ni Mama Monchang, si Mama Monchang Ortega, sabi po, ah, tapos na raw po ang Duterte era. Opo, pero muli kaming babalik. Yun lang ba gusto mong sabihin? Mama Monchang ka talaga, Ortega. Konti lang bokabularyo nila. Tawa, iyak, ganun lang. Walang ibang emosyon silang alam, eh.
tawa, iyak, karton. Hindi akala niyo pinag-uusapan nila yung mga malalalim, yung mga 'wag na nga. Mama Monchang Ortega, opo, obvious naman na hindi na Duterte era. Pero ang sa'min, eto Marcos era nga 'to, pero tapos na kayo, eh. Hanggang 2028 na lang yung Marcos era, eh. Abangan niyo yung pagbabalik ng mga Duterte. Iyak, tawa, karton, kain. Konti lang mga ano nila, eh, konti lang mga bokabularyo. Iyak, tawa, karton, konti.